Ay, sir. Yung mga gamit pala, kukunin ko muna sa kotse. Sige. Agaton, pagkatapos mo dyan, pahinga ka na rin, ha? Opo. Okay na tayo. Sir, okay lang ba kayo? Kasi buong biyahe natin, di kayo umiimik eh. Parang di yata maganda yung resulta ng pagdalaw nyo kay Ma'am Kendra. Kasi Agaton, natakot ako kay Kendra kanina. Di ako akalain na gano'n na magiging reaksyon niya sa akin. Parang ibang Kendra yung kaharap ko eh. Baka naman sir, nasanay lang kayo dun sa dating Kendra nakakasama nyo. Sa tagal-tagal niya kayong niloloko, malay niyo naman yung Kendrang kaharap nyo kanina, yun ang totoong Kendra. Saka sir, mula nung nahuli natin yung totoong ugali ni Ma'am Kendra, nahuli din natin yung kabilang side na tinatago niya. Hindi ho ba maraming muka ang kasamaan? Tama ka, Agaton. Sana hanggang doon na lang yung kasamaan ni Kendra. Sana hindi niya na kami ulit-ulit. Sige, sir. Kukunin ko na yung mga gamit, sir. Anak, kung ano man yung nararamdaman mo, pag-usapan natin to. Huwag ka na bang umalis? Nay, wala na tayong dapat pag-usapan. Nakita ko okay na kayo. Ang ganda ng bahay niyo. Si Mai, kasama na yung tatay niya. At ikaw kay Papa. So mukhang okay naman kayo nang wala ako, diba? Anak, hindi totoo yan. Alam mo hindi buo yung buhay ko pag wala ka. Wala kayong magkakapatid. Kaya siya yung bumubuhay sa akin. Anak, please, ayusin natin to. Pag-usapan natin to. Nay, matagal nyo nang inayos yung mga buhay nyo. Wala na tayong aayusin. So, hindi nyo na ako kailangan. Pabayaan nyo na lang ako. Lanlet, please. Pakinggan mo muna ako. Mag-usap muna tayo. I'm sorry kung wala akong alam. Pero mabawi ako sa'yo. Pakikinggan ka ni Nanay. Makikinig ako sa'yo. Parang awa mo na. Ayusin natin to. For what? The damage has been done already. Wala ka nang magagawa, Nay. Anak, parang awa mo na. Nay, bitawan mo na ako. Anak. Nay, please, bitawan mo na ako. Anak, sinabi kong bitawan mo ako, di ba?